Una sa lahat, kakaiba ang trip ng isang kawatan na nasa pool sa CCTV. Mahilig siyang magnakaw sa bahay ng mga Koreano at ang kanyang paboritong suot, brief lang. Kung bakit, abangan maya-maya lang. Ngayong 12 araw ng Marso taong 2025. Dating Pangulong Duterte na biyaheng ICC sa The Netherlands, chinek up ng mga doktor nang mag-layover ang eroplano sa Dubai. Posibleng maging kulungan ni Duterte sa ICC, may sariling TV at CR. Meron VP Sara sumunod sa The Netherlands. Binili na ng kanyang tatay na huwag tatanggap ng pagkain at tubig kung kani-kanino. Senator Bato de la Rosa, handa raw samahan at damayan sa kulungan si Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, iginiit na nakipagtulungan lamang ang pamahalaan sa Interpol. Mensahe niya sa mga nananawagan ng people power, trabaho lang, walang personalan. Eksklusibo ni Gretchen Ho mula sa Europe. Pilipinong pari na kumupkup sa mga testigo sa drug war, ikinatuwa ang pagkakaaresto kay Duterte. Halos buong tenga ng isang lalaki sa Cebu napunit matapos kagatin ng nakaalitang kapitbahay. Pasintabi naman po sa mga naghahapunan. In-order na ulam ng isang grupo ng magkakaibigan sa isang kakainan, may patay na bubuwit. At eto na nga, Ashton Olviga at Raven Angeles spotted na magkasama sa premiere night ng horror film na Lilim. Nakaantabay ngayon ng News 5 sa pagdating ng Flight RPC 5219 na siyang sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang The Netherlands. Pasado alas 11 kagabi nang umalis sa NAIA sina Duterte at higit 9 na oras ang binuno bago nag-layover sa Dubai pasado alas 8 ng umaga kanina. Tumagal ng 8 oras sa Dubai ang eroplano pero lumapad din ulit kaninang mag-aalas 4 ng hapon. Base po sa live tracker na Flight Radar 24, ang chartered flight ng dating Pangulo ang pinaka-tinrack na eroplano sa website nila nang umalis ito sa NAIA kagabi. Sa ngayon po, dito sa nakikita nating live tracker, nasa may area na po ng Saudi Arabia. Yan po ang eroplanong kinalululanan ng dating Pangulo. Nanggaling po siya dito sa area ng Dubai at umalis po around 4 o'clock ng hapon, Philippine time. Babiyahe po ang eroplanong ito patungo ng The Netherlands na aabot po ng mahigit kumulang 8 hours. So inaasahan po natin na more or less, mga mamayang hating gabi pa po, lalapag ng The Netherlands ang eroplano na lulan ang dating Pangulong Duterte. Sumailalim sa medical check-up si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang mag-layover ang sinasakyan niyang eroplano sa Dubai. Bago naman siya ilipad kagabi, nagkatensyon sa Villamor Air Base. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa Villamor Air Base pa lang, tensyonado na ang anak na si Kitty Duterte at ang common law wife na si Hanilet Avancenia bago ilipad sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikaw naman sir, para na tayong glulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Pero hindi ko sinabi, sana nakaprepare po kami, dinala namin ang mga gamot na kailangan. Ayon sa kampo ni Duterte, hindi sila handa sa biglaang pagdetine sa dating Pangulo mula sa Ninoy Aquino International Airport. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Ayon sa bunsong anak ng dating Pangulo, puwersahang isinasakay ng eroplano ang kanyang ama papunta sa hindi tinutukoy na lugar. Matapos niyan,
makikitang kausap na ng dating Pangulo si PNP CIDG Chief Nicolas Torre III. Sasama raw si Digong sa mga otoridad. Kasama ako sa ito. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Pero giit niya, maituturing daw na kidnapping kung sa the Netherlands siya dadalhin. Bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Malayo masyado yung Hague. Hindi doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. They're actually bringing you to the Hague. That is kidnapping. Matapos ang ilang oras na pakiusapan, naisakay rin sa isang chartered plane si Duterte alas 9 kagabi. PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Sumakay rin sa eroplano si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Nasilayan pa ang dating Pangulo sa bintana ng aircraft bago ito mag-take off. Pasado alas 11 pa ng gabi bago makaalis ang aircraft na may tail number RPC-5219. Sakay sina Duterte. Sa mga larawan sa loob ng eroplano, kitang maayos at nagpapahinga ang dating Pangulo kasama si Medialdea. May pagkakataon pang natulog si Duterte habang nasa biyahe. 8:03 na ngayong umaga nang lumapag ang eroplano sa Al Maktoum International Airport sa Dubai para sa layover. Habang nasa Dubai, patuloy na binibigyan ng medical assistance ng mga doktor ng PNP ang dating Pangulo. Bukod sa check-up, may video rin si Duterte na kumakain. Biyaheng the Netherlands ang eroplano ni Duterte. Haharap siya ron sa ICC trial kaugnay ng kasong crime against humanity of murder dahil sa drug war. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bumiyahin na rin patungo ng the Netherlands si Vice President Sara Duterte. Tinawag naman niyang state kidnapping ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 10 kagabi nang dumating ang convoy ni Vice President Sara Duterte sa Gate 1 ng Villamor Air Base para bisitahin sana ang inarestong ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naghintay siya ng kalahating oras sa labas pero hindi siya pinapasok ng mga otoridad. Ayon sa bise, nakausap niya naman ang ama sa telepono pero hindi sila masyado nagkaintindihan dahil sa mahinang signal. May ibinilin daw siya sa ama. Sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa katubig kahit kanino. Nag-usap kami kanina doon sa assistant maghanda ng go bag. Giit ng bise, walang legal na basehan para ibigay ng pamahalaan ang kanyang ama sa International Criminal Court. Hindi rin daw dumaan sa tamang proseso si Duterte nang arestuin kahapon. Tinawag pa niya itong kidnapping. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping? Dagdag pa ng bise, may dahilan kung bakit ito ginawa ng kasalukuyang administrasyon. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. Pero agad niyang pinalaga ng palasyo. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest, it was issued by an authority, by the court. Wala po ako nakikitang kidnapping dahil hindi nga po ito sa puwersahan. Kinumpirma naman ng Office of the Vice President na nakalista ng bansa si VP Sara pa Amsterdam para puntahan ng ama. 7:40 a.m. daw umalis ang bise sakay ng Emirates Flight EK337. Kausapin din daw doon ni VP Sara ang mga abogado para sa kanilang susunod na hakbang. Hindi naman nagbigay ng mensahe si VP Sara kay PBBM. Pero tila may pahaging siya sa Pangulo. Ay, siya, padala mo doon. Dating Pangulo na siya, very soon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na walang bahid politika at legal ang pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Duterte. Kaugnay niyan, may babala naman ng China sa ICC. Nasa Frontline balitang yan si Maricel Lalili.
Pag-alis ng eroplano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pa Netherlands kagabi, humarap naman sa isang press briefing si Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo para linawin ang ilang issue sa pag-aresto ng Interpol sa dating Pangulo. Giit ni PBBM, hindi iligal at walang bahid politika ang pagdampot kay Duterte. I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. Ayon sa Pangulo, taong 2017 pa isinampa sa ICC ang reklamo laban kay dating Pangulong Duterte. Kaya wala siyang kinalaman sa inisyong warrant of arrest kahapon na pinadaan sa Interpol. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Bago kusang loob na sumakay sa eroplano kahapon, nagmatigas pa si Duterte na umalis dahil illegal daw ang pag-aresto sa kanya. Hindi na raw kasi miyembro ng ICC ang Pilipinas at wala ring extradition treaty ang Netherlands sa atin. Kaya maituturing daw na kidnapping ang sapilitang pagbitbit sa kanya sa The Hague. Paliwanag naman ni PBBM, hindi nagbago ang posisyon ng gobyerno sa ICC. Tinupad lang daw ng Pilipinas ang obligasyon nito na tulungan ng Interpol. Giit pa ng palasyo, hindi extradition ang ginawa kay Duterte. Hindi rin nila isinasantabi ang karapatan ng korte sa Pilipinas na litisin kung may ibang kinakaharap na kaso ang dating Pangulo. He was not extradited in the first place. He was surrendered. It would be different from to surrender and to extradite. There's no waiver yet of the right of the state to still run after him if there are other complainants. We have not yet waived the rights of the alleged victims here in the Philippines. They can still file cases. Sa gitna ng issue, nagbabala ang China na binabantayan nila ang sitwasyon. Paalala ng Beijing, iwasan ng ICC ang pamumulitika at umano'y double standards. Dapat sundin daw ng ICC ang tamang proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tinabla ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon, may humahabol pa ring maghain ng petisyon. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ang nakitang dahilan ng Korte Suprema dito nga sa pagbasura nila sa hiling na TRO? Yes, Cheryl, naglabas nga ng announcement ang SC at sinabi nila na hindi sila maglalabas ng temporary restraining order kaugnay ng petition for certiorari and prohibition na inihain ni Attorney Israelito Terion. Giit ng SC, bigo ang mga petitioners na patunayan na kailangan ng agarang paglalabas ng TRO kaugnay ng kooperasyon ng gobyerno sa pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, binigyan ng 10 araw ng SC ang mga respondent na magkomento sa petisyong ito. At kaninang umaga, 2 magkahiwalay na petisyon naman ang inihain ng magkapatid na Duterte para hilingin naman ang pagpapabalik ng kanilang ama dito sa bansa. Magkasamang dumating sa Supreme Court ang mag-amang sina Attorney Salvador Panelo at Attorney Paulo. Inihain nila ang petition for writ of habeas corpus kung saan petitioner ang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty. Naghain din ng hiwalay na petition for writ of habeas corpus ang isa pang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte. Layon ng 2 petisyon na hilingin sa Korte Suprema na pilitin ang gobyerno na palayain at ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Dinala sa Netherlands si Digong para harapin ang kaso sa International Criminal Court kaugnay ng crimes against humanity ng kanyang war on drugs. Naniniwala ang mga anak ng dating Pangulo na walang batayan ang pag-aresto dahil wala na raw jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Pwede lang daw pumasok ang ICC kung hindi na gumagana ang legal system sa bansa. Dapat din daw na dumaan sa extradition process si Duterte at bigyan ng pagkakataon na masagot ang reklamo laban sa kanya. Matagal na proseso yung extradition niya bago na desisyon na ng korte. Pero kita nyo naman ito, inamin ng gobyerno
Kailan nila natanggap yung Interpol Red Notice? Nung umaga. Tapos, sa gabi, wala na si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, hindi pinag-aralan, hindi verify, hindi sinukat laban sa batas natin kung dapat nga bang panagutin si Pangulong Duterte sa ICC. Giit pa ni Mayor Baste, hindi maayos na isinilbi ang arrest warrant at hindi rin daw nabigyan ng kaukulang medical attention at legal counsel ang dating Pangulo ng sapilitang umanong isakay sa eroplano. Iginiit naman ng Department of Justice na maayos at naging profesional ang law enforcement agencies sa pagsisilbi ng arrest warrant para matiyak na may due process ang dating Pangulo. Tinrato rin daw ng maayos ang dating Pangulo. Umaasa sina Panelo na agad natutugunan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon. Sila ang lumabag ng batas. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. Ang gobyerno ay meron pa rin kasalanan kahit saan ka magpunta, you are still bound by your illegal acts. Pero para sa isang international law expert at alumnus ng Hague Academy of International Law, maaaring maibasura na nga ang mga petisyon na inihain ng kampo ni Duterte dahil nakaalis na ng Pilipinas ang dating Pangulo. Kung titignan mo, kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Ganyan din ang sinabi ng Malacanang. But normally po, usually po, kapag ka po yung tao ay nasa ibang bansa na po at nadala na po, nagiging moot and academic yung issue. But depende pa po rin yan sa Supreme Court. Hindi po natin pwedeng pangunahan kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court. Cheryl, na iraffle na ng Korte Suprema ang dalawang petisyon na inihain ng magkapatid na Duterte. Samantala, iginiit naman ng palasyo na kung malusutan ni Duterte ang ICC, pwede pa rin naman magsampa ng reklamo ang mga biktima laban sa kanya dito sa Pilipinas. Magiging double jeopardy na lamang daw ito kung kaparehong kaso ang lilitise, ang didinggin sa ICC ang isasampa laban sa kanya. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Papasok lang pong balita, nasa Dubai na rin si Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong amateur video na binigay sa News 5, naispatan ang bise sa Dubai Airport bandang alas 5 ng hapon kanina. Pasado alas 7 ng umaga nang umalis ng Pilipinas si VP Sara. Sa Dubai rin nag-layover ang bise papunta ng the Netherlands para sundan ang kanyang ama. Samantala, kabilang pagtitipon naman ng sinasagawa sa Davao, Cebu at iba pang probinsya para kondinahin ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Live mula sa Davao, nasa frontline ng balitang yan ang ating Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong update dyan? Julius, nagpapatuloy ang isinagawang prayer vigil at lighting activity dito sa Rizal Park, Davao City para sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas kalmado na din ang emosyon ngayon ng mga Davaoenyo at taga-suporta ng dating Pangulo kumpara sa naging sitwasyon kahapon sa pag-aresto sa kanya. Bilang pagkondina sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ng dating presidente sa Rizal Park dito sa Davao City. Marami sa kanila galing pa sa iba't ibang probinsya sa Mindanao. Si Nanay Leticia nanikip daw ang dibdib ng malamang inaresto si Duterte. Naiiyak ako. Bakit siya kukunin? Mabuting tao naman si Digong. Ang mag-asawang Foscablo bumiyahe pa mula Sultan Kudarat. We stand for Tatay Digong. We believe in him. Sana ma-okay na ito lahat. Manindigan siya. Tsaka sana healthy siya doon. Wala mangyaring masama. Nasa protesta rin ang mga lokal na opisyal at empleyado ng lungsod. Bukod dyan, nagsagawa rin ng motorcade ang ilang Duterte supporters sa mga kalsada sa Davao. Pati sa Tagum City, nagtipon ang mga taga-suporta. Pinunit ang t-shirt ng Uniteam sa kasinunog ang bahagi na may mukha ni Pangulong Marcos. Pero hindi lang mga Davaoenyo ang nagpakita ng suporta.
Ang mga Cebuano, idinaan sa noise barrage ng motorcade ang pagkundina nila sa pag-aresto kay Duterte. Nag-umpisa ang parada sa Cebu City at natapos sa Mandawi na inabot ng 1:00 ng madaling araw. Halos mapuno naman ang Cotabato City Plaza sa isinagawang prayer rally. Isang prayer vigil din ang isinagawa sa Capitol Grounds ng Dumaguete City. Gayon din sa San Francisco sa probinsya ng Agusan del Sur. Habang sa Pasay, sumugod sa Gate 5 ng Villamor ang supporters ni Duterte. Sa sobrang galit, sinira nila ang mga harang na bakal. Naharang naman agad sila ng mga pulis. Julius, inorganisa itong nasabing pagtitipon ng mga barangay kapitana sa ikalawang distrito ng lungsod. Panawagan nila dito na ibalik na sa bansa si Digong. Sa likod ko naman ay kasalukuyang nagsisindi ng kandila ang mga Davaoenyo sa harap mismo ng bantayog ni Gat Jose Rezala. Wala pa din kumpirmasyon kung dadalo ba dito sa aktibidad si Davao City Mayor Baste Duterte. Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Susunod, posibleng maging kwarto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. May sariling CR, TV at intercom. Ngayong ikukulong na si Digong sa ICC, ano kaya ang mangyayari sa pagkandidato niyang mayor ng Davao City? Pwede ba siyang mangampanya habang nasa kulungan? Sa pool sa CCTV, vault na may lamang 3 milyong piso, tinangay ng kawatang nakabrief lang. At lalaking may nakaaway na kapitbahay, nangagat ng tenga ala Mike Tyson. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Aray ko po, napunit ang kanang tenga ng lalaking yan matapos kagatiin ng kapitbahay niyang nag-ala Mike Tyson. Ang purot dulo niyan, away ng kanilang mga anak. Ang buong detalye abangan maya-maya lang. May sariling TV at CR ang posibleng maging kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa the Netherlands. Meron din itong badminton at basketball court. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Ito ang itsura ng posibleng kwarto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa Netherlands. Solo lang si Duterte sa detention cell na may kama, sariling banyo, TV at intercom. May gym din ang pasilidad kung saan pwedeng maglaro ng sports at gumawa ng iba pang recreational activities. May library at pwedeng gumamit ng computer para mapag-aralan ang kaso. Yun nga lang, walang internet. Pinapayagan din ng ICC ang bisita sa detention facility. May sarili ring medical room ang lugar. 3 beses sa isang araw ang paghahain ng pagkain sa ICC detention facility, pero may common kitchen kung saan pwedeng magluto. Pero bago i-surrender sa ICC, idediretso muna ang dating Pangulo sa local court sa Rotterdam The Hague Airport. Alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya sa bansang kung saan siya dadalhin, idadali na po siya sa The Hague, sa ICC. Kapag nasa kustodiyan na ng ICC si Duterte, gugulong na ang pre-trial kaugnay ng crimes against humanity of murder dahil sa drug war. May karapatan naman ang dating Pangulo na mag-apply ng pansamantalang kalayaan habang nakabinbin ang paglilitis ng ICC prosecutor. Walang impormasyon kung gaano katagal ang inaabot ng pre-trial. Oras na matapos ito, sakalang gagawin ng aktwal na paglilitis sa The Hague. Karaniwan ay isinasa publiko ang mga paglilitis ng ICC pero ikukonsidera rin kung
makaaapekto ito sa kaligtasan at seguridad ng mga biktima at testigo sa kaso. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, naghahanda na ang mga biktima ng EJK oras na ipatawag bilang testigo. Paglilinaw naman ng ICC, kapag guilty ang hatol ng prosecutor sa isang nasasakdal, hindi siya makukulong sa detention facility. Ililipat siya ng kulungan sa labas ng Netherlands para bunuin ang kanyang sintensya. Ayon sa palasyo, pwedeng umabot ng dekada ang sentensya ng ICC. Based on the law, the penalty could reach up to 30 years imprisonment. But it depends upon the defenses. Pwede rin namang ibasura ng ICC ang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inilipat ang mga labi ng ilang biktima ng war on drugs sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery sa Maynila. At live mula sa Maynila, nasa Frontline balitang yan si Kari Cator. Kari, ano ang sitwasyon dyan at tapos na ba ang paglilipat? Yes, Jiggy, halos katatapos lang kani-kanina nung inurnment ceremony na isinagawa para sa nasa 18 biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Dito nga yan sa La Loma Cemetery sa Caloocan. Sa dambana ng paghilom sa aking likuran, dyan nilagay yung mga urn nitong mga biktima. Itong lugar na ito itinayo talaga para sa drug war victims. Kanina may ilan pa tayong nakausap na mga naulilang kaanak din dahil sa EJK at ito pakinggan natin ang kanilang naging mga saloobin. 8 taon na ang nakakalipas pero parang paulit-ulit pa rin daw binabangungot si Nanay Sara sa pagkawala ng kanyang 2 anak. Hindi mawala sa isip ko ang nangyari sa mga anak ko. Parehong anak niya ang halos magkasunod pinatay sa gera kontra droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan makita rin siya namin na kung anong ginawa sa mga biniktima niya, ganun din mangyari sa kanya. Kasi isa siyang, para sa akin, isa siyang bitdugo. Bitdugo. Mamamatay tao. Hindi rin napigilang maging emosyonal ni Tatay Rodrigo na nawalan naman ng 9 na taong gulang na anak matapos daw tamaan ng ligaw na bala dahil din sa war on drugs sa Caloocan noong 2016. Wala pong kaming kinalaman sa droga, pero pati kaming mga nabibiktima na ultimong pamilya ko. Para sa mga naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings, hindi sapat pero ginhawa ang pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Kahit paano, nagkaroon daw sila ng pag-asa. Ang apela nila, mahuli na rin daw sana ang mga kasabwat ng dating Pangulo sa war on drugs, kabilang na ang mismong mga pulis. Lahat na may kinalaman sa war on drugs, sana managot sila lahat. Lalo na si Bato. Binanatan din nila ang bunsong anak ni Duterte na si Kitty matapos magpetisyon ang kampo nito sa Korte Suprema na palayain at pabalikin na ang kanyang ama na papunta sa The Hague, Netherlands. Bakit po yung mga naging biktima niya? Nung sinabing wag po, tinuloy pa rin po nila. Tama lang po yun sa kanya. Sana po wag na siyang makabalik. Makulong na po siya talaga. Kasi po, kami nga pong humihingi ng katarungan, binigyan po ba nila? Giit ng mga pamilya ng drug war victims, hindi dapat kaawaan ang dating Pangulo. Ang human rights lawyer naman na si Angeline Bacudio, aminado ring simula pa lang ito ng mahaba-habang laban. Ang pinakamahalaga po para sa amin at sa pamilya ay nasimulan na siya. Wala pong nakakataas sa batas. Balik naman dito sa La Loma Catholic Cemetery. Kanina, si Father Flavie Villanueva na nagsisilbi ring pari para sa mga biktima ng drug war. Nagbigay siya ng mensahe sa kampo at maging sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, mukhang kailangan daw nilang muling bisitahin kung ano ba talagang ibig sabihin ng pang-aabuso at pagiging isang biktima. Sa gitna yan ng mga paratang ng panig ni Duterte na hinaharas umano siya ng ICC. At
Sabi naman ng mga nakausap natin dito ng mga kaanak na naulila, masaya nga raw sila na sa wakas ay makakapahinga na talaga ang kanilang mga kaanak. Pero ang dalangin nila, magtuloy-tuloy na raw sana ang pagkamit nila sa hustisya na matagal na nilang hinihintay. Balik sa'yo, Jiggy. Maraming salamat, Kari Cator. Kahit pa naaresto, nananatiling kandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde ng Davao City. Ayon sa isang opisyal ng COMELEC, pwede pa ring mangampanya si Duterte kahit iniimbestigahan siya sa ibang bansa kaugnay ng kasong crimes against humanity. Pero sakali raw na magbago ang isip niya at magpapalit sa ibang kandidato, hindi na raw ito pwede dahil hindi na ito pasok sa grounds for substitution, kabilang dyan kung namatay o na-disqualify lang ang kandidato. Bibilangin pa rin daw ang boto na makukuha niya sa eleksyon. Ayon sa COMELEC, sakaling manalo ang isang kandidato, kahit wala siya sa bansa, maaari pa rin siyang magsilbi sa pwesto. But as far as the law right now stands, if there is a vice, no, then the vice would be acting, performing the responsibilities. But in the meantime, if let's say the person who is the holder of the office is able to carry out his duties whether remotely or not, that will depend on the DILG issuances now. Cambio muna tayo sa ibang balita. Kakaiba ang trip ng isang kawatan sa Cebu na mahilig mambiktima ng bahay ng mga Koreano. Ang kanyang modus, pasukin ang mga bahay habang nakabrief lang. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent, John Aroa. Nakabrief lang habang bumababa ng hagdan ang lalaking ito nang makuna ng CCTV sa loob ng isang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu, pasado 3:00 ng madaling araw kahapon. Ang lalaking yan, kawatan pala. Tinangay niya ang isang vault na may lamang 3 milyong pisong cash. Nagpaikot-ikot pa siya sa loob ng bahay hanggang sa tuluyang tumakas. Hirap siyang kilalanin ng mga otoridad dahil naka-face mask ang suspect. Pero hindi pala ito ang unang beses na umatake ang nakabrief na kawatan. Dahil nitong linggo ng madaling araw, nagip din siya sa CCTV nang tangay niya ang 10,000 pisong cash sa isa pang bahay. Nasapul din sa video noong nakaraang buwan nang pasukin niya habang nakabrief ang isa pang bahay. May dala lang siyang damit pang takip sa muka pero inaalam pa kung ano ang ninakaw niya ng araw na yan. Ayon sa Lapu-Lapu City Police, posibleng pinag-aralan muna ng suspect ang kanyang mga bibiktimahin. Makikita natin ditong suspect is isa lang yung profile niya, tapos parang gumagawa siya ng trademark na tuwing umaakyat siya o pumapasok siya sa isang bahay is naka-underwear lang siya, naka-brief lang siya. Ang isa pang nakapagtataka, madalas bahay lang daw ng mga Korean nationals ang pinupuntirya ng kawatan, kaya hinala ng mga pulis. So makikita natin sa profile ng suspect is makita natin build niya, pati yung chinito niyang mata. Kaya hindi natin dinidiscount yung possibility na isang Korean national din yung suspect. Posibleng pamahiin lang din daw ng suspect ang pagsusuot ng brief tuwing may pupuntiryahing bahay sa paniniwalang hindi sila mahuhuli. Patuloy naman ang pagtugis ng mga pulis na nakabrief na kawatan. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Kaong-kaong mga expired at nabubulok na karne ang nasabat sa isang cold storage facility sa May Kawayan, Bulacan. Ang mga nakumpiskang karne ginagawa raw hotdog o siomai. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga ahente ng NBI Central Luzon ang cold storage facility na ito sa May Kawayan, Bulacan. Nakatanggap kasi sila ng tip na nagbebenta umano ito ng mga expired na karne. Sinilip ng mga ahente ang bawat sulok ng bodega. Gumamit pa sila ng forklift para iangat ang ilang kahon. At dito na tumambad ang mga expired na karne. They tried to conceal these products behind dun sa pinakadulo ng pallets nila. But our intelligence reports were accurate. Kahon-kahon ng karne ng baboy, baka at manok ang nasamsam. Nadiskubre ng NBI ang kahon-kahon ng mga nabubulok na karne rito. Kung mapapansin nyo, inaamag na at naninilaw na ang mga karneng ito. Ayon sa otoridad, napakadelikado nito sakaling makain ng publiko. Galing daw sa Europe at Amerika ang mga frozen meat at dahil luma na, ibinibenta nila ito sa murang halaga.
kabilang na sa ilang supermarket. Para ma-save nila yung kanilang produktong already expired, ay nire-reprocess nila. They are relabeling the products to make it appear na hindi pa ito expired. Kapag already spoiled na talaga yung meat products, ginagrind nila and ginagawa nila into other products like siomai, hotdog and the like. Tinatayang aabot sa 600 million pesos ang halaga ng mga frozen meat sa sinalakay na cold storage facility. Hindi nadatna ng NBI ang may-ari ng bodega, pero ayon sa kanyang abogado, handa raw silang sagutin ang lahat ng alegasyon. We categorically deny all of those insinuations na binabato ng mga tiga-NBI sa kliyente namin. Sasampahan ng reklamong paglabat sa Consumer Act of the Philippines in relation to Food Security Act ang may-ari ng cold storage facility. Nakikipag-ugnayan na rin ng NBI sa National Meat Inspection Service para sa tamang pag-dispose ng mga nasabat na karne. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagsalita na si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ng senador na hindi siya nagtatago. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños, exclusive. O Mayan, anong sinabi sa iyo ni Senator Bato? Magandang gabi sa iyo, Cheryl. Nakausap ko si Senator Bato de la Rosa bandang alas 5:30 ngayong hapon. Tinawagan ko siya at sumagot siya sa ating tawag. Una, nagpaliwanag siya sa atin. Bakit nga ba hindi siya makontak in the past days, specifically kahapon, cannot be reached yung kanyang phone? Sabi niya, hindi dahil nagtatago siya. Nagpatay talaga siya ng telepono dahil siya pala ang naatasan na umasikaso ng motion for certiorari na inihain sa Korte Suprema. Oras na nalaman nila nitong weekend na meron ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte ay nagpaiwan siya. Kasama pala siya dapat dun sa flight papuntang Hong Kong. Pero sabi niya, maiwan na siya para makipag-coordinate siya dun sa mga lawyers, madaliin at matapos itong mahabang petisyon na ito at maihain nga kahapon itong nasabing petisyon na ito, Cheryl. At ang sinasabi niya, hindi siya nagtatago. Sa katunayan, nasa may Mindanao area daw siya at katatapos lamang niya na mangampanya sa may bandang Surigao. Cheryl. Nakauhanan mo ba ng reaksyon, Mayan, si Senator Bato sa naging desisyon ng Korte Suprema? Ang sinasabi naman nila, meron pa namang pagkakataon na sumagot. So hoping pa sila na hindi basta dito natatapos yung sa junking o yung at least yung hindi pagbibigay ng TRO. Pero ang sinasabi nga niya, awang-awa siya doon sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Tila daw ba excited itong Philippine government na isurrender si Pangulong Duterte sa foreign entity. At ang sinasabi pa niya, flimsy excuse daw flimsy excuse on the part of President Bongbong Marcos na sinabi nito na meron tayong responsibilidad na makipagtulungan sa Interpol. Sabi ni Senator Bato, kung tutuusin, pwede daw ni-reject yun ni Pangulong Bongbong Marcos para daw sana hindi napaaresto itong si Duterte. Kaya ang sinasabi niya, kung sakasakali, wala siyang impormasyon, Cheryl, kung meron na bang warrant of arrest para sa kanya. Akala nga raw nila nitong Sabado yung warrant ay para sa kay Duterte at para sa kanya. But mukhang lumalabas kay dating Pangulong Duterte lang. Pero kung sakali daw na lumabas yung warrant, handa raw siyang magpaaresto at hindi nga raw siya nagtatago. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. At may nagbabalik para ihatid ang latest sa frontline ng sports. Narito uli si Signal HD Spikers Captain Don Macandili Katindig. Welcome back, Don. Thank you, Cheryl. Mainit na sinalubong ng Pinoy fans ang WNBA champion na si Sabrina Ionescu. Nakipaglaro rin siya sa mga player ng UAAP, Gilas Women's Team, pati na rin PBA Stars. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. From New York to Manila, nasa Pilipinas ngayon si Women's NBA o WNBA champion at superstar Sabrina Ionescu.
Napamangha raw si Sabrina sa pagmamahal ng mga Pinoy sa basketball. Game na nakipaglaro ang basketball superstars sa ilang kabataan, UAAP players at miyembro ng Gilas Women's Team sa The Courtyard BGC sa Taguig. Tinuruan ni Sabrina ng ilang drills ang mga bata at nakipag 3-point shootout din siya sa ilang players. Masaya raw ang players sa pagkakataong makasama si Sabrina. Sana mas marami pang WNBA player na makapunta here para mas maka-inspire sila ng mga bata and yung other people na maangas sa kanila. Nagsagawa rin ng isang torneo kung saan nagtapat-tapat ang pinakamalalakas na collegiate hoops team sa bansa. Nagkaroon din ng exhibition game kasama ang ilang PBA stars. Itinuturing si Sabrina na isa sa mga greatest shooter sa liga. Open din daw siya sa posibilidad na magkaroon ng 4-point line ng WNBA kagaya ng sa PBA. I think we need to bring that to the WNBA, but that's exciting. It's an exciting part of the game. I think it changes the game. Susulitin daw ni Sabrina ang pagbisita niya sa Pilipinas, pati na rin ang pagbibigay inspirasyon sa mga grassroots player. Para sa isang basketball-crazed country kagaya ng Pilipinas, pinaka-importanteng payo ni Sabrina ay manatiling gutom at determinado para makarating sa international at professional stage. Sapagkat walang pinipiling height o kasarian ng sipag para matupad ang mga pangarap. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nagsama-sama sa isang gabi ng konsyerto ang Filipino community sa Los Angeles, California bilang pagdiriwang sa husay ng Pinoy sa larangan ng sining at kultura. May Frontline Report si Jervy Wrightson. Sa pagpapatuloy ng selebrasyon ng 50th edition ng Metro Manila Film Festival, isang free concert ang inihandog para sa Filipino community dito sa Los Angeles, California. Present ang mga Pinoy celebrity na lumahok din sa Film Fest. Para sa kanila, higit sa pagpapalabas ng kanilang mga pelikula, mahalaga ang ganitong mga pagtitipon para mapanumbalik ang pagka-Pilipino ng ating mga kababayan, lalo na para sa mga matagal nang wala sa Pilipinas. At least ginagamit natin yung sarili nating craft sa paggawa ng pelikula para maramdaman nila na nasa Pilipinas pa rin sila. Napagsama-sama nila talaga yung mga Pilipino, pamilya kahit hindi mo kadugo, para ma-appreciate mo rin yung lahat ng talento ng bawat Pilipino. Full support din si First Lady Liza Araneta Marcos sa konsyerto. Well, ang pangarap ko, tulad po ng pangarap din ng ating unang ginang, Liza Araneta Marcos, na dalhin talaga yung mga talento natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maipakita sa buong mundo. Sabi nga niya, we give the world our best. Layunin ng Metro Manila Film Festival na sa mga gantong uri ng event ay mas mapalapit pa ang pelikulang Pilipino sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Amerika, kundi pati na rin sa buong mundo. Dasal nga nila na sana mas tumindi pa ang suporta ng ating mga kababayan sa ating mga magagandang pelikula. Mula po dito sa Los Angeles, California, ako po si Jervy Wrightson, News 5. Susunod, lalaking yan napunit ang tenga matapos kagatin ng kapitbahay. Ulam na in-order ng magkakaibigan may secret ingredient. At mutya ng Section E stars Ashtin Olviga at Rabin Angeles spotted sa premiere night ng horror film na Lilim. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-ala Mike Tyson ng isang padre de pamilya sa Cebu City. Napunit ang tenga ng kaalitan niyang kapitbahay matapos niya itong kagatin. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa.
Halos kalahati na lang ang natira sa kanang tenga ng 32 anyos sa Siboy Pagasan ng Barangay Mambaling, Cebu City. Napunit ang kanyang tenga matapos itong kagatin ng kapitbahay niyang si Jumaani Caballi. May mga galos din si Pagasan sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil umano sa pananakit ng sospek. Base sa investigasyon, nagsimula lang ang alitan ng dalawa sa away bata. Pinunit umano ng anak ng sospek ang notebook ng anak ng biktima, kaya nag-away ang mga ito. Kalaunan, sumugod naman ang sospek sa bahay ng biktima at doon na umano sinaktan ang biktima pati na rin ang kanyang asawa at anak. Gumanti naman ng suntok si Pagasan at sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo ay kinagat na siya ng sospek sa tenga. Inaresto ang sospek na humingi naman ng tawad sa biktima. Parang nanghina ako nung nagsuntukan kami. Dumilim yung paningin ko. Tapos, nanghina yung kamay ko. Kaya kinagat ko na lang siya. Nagsisi na po ako. May pamilya kasi ako. Lima pa yung mga anak ko. Pinapatawad naman daw ng biktima ang sospek dahil naawa siya sa asawa at mga anak nito. Hindi na raw niya sasampahan ng reklamo ang sospek basta't hindi na mauulit ang pananakit sa kanyang pamilya. Okay na lang napunit yung tenga ko. Basta't wala nang masamang mangyari sa pamilya ko. Basta buhay lang kami, okay lang basta't para sa pamilya ko. Nakatakda ring palayain ng sospek matapos makipag-areglo sa biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas. May karagdagang detalye si Mayan Los Baños kaugnay sa panayam niya kay Senator Bato de la Rosa. May hiniling daw si Senator Bato de la Rosa kay Senate President Cheese Escudero. Ano raw yon? Hi Cheryl, balak kausapin ni Senator Bato de la Rosa sa Senate President Cheese Escudero para hilingin na kung pwede, sakaling lumabas yung warrant of arrest mula sa ICC ay wag muna siyang isurrender ng liderato ng Senado, lalo na kung may sesyon itong Senado kasi may common courtesy yan Cheryl, at may precedent yan sa mga nakaraan. For example, nung time ni dating Senador Trillanes na pwede sila dito magstay sa loob ng Senado kapag may nakaumang na pag-aresto at hindi sila pwedeng pasukin ng mga otoridad. So yun ang sinasabi ni Senator Bato sakaling lumabas yung ICC warrant at merong sesyon ng Senado, baka daw pwedeng dito muna siya tumambay sa loob ng premises ng Senado para hindi siya agad maaresto. Gayunman, idagdag ko na rin, natanong natin siya ano bang mga preparasyon niya for the looming arrest. Sabi niya, nakausap na raw ni Senator Bato ang kanyang pamilya sa kanyang desisyon na isasabit naman niya yung sarili niya, hindi na siya manlalaban kung baga. At ayos naman daw yung pamilya niya sa ganyang desisyon niya, Cheryl. Maaari ba natin? So anong balak niya? Sabi mo nga, ay sinabi na sa'yo ni Senator Bato de la Rosa na haharapin niya itong arrest warrant, di ba? Siguro mayroon ba tayong bahagi ng iyong panayam sa kanya mismo? Oo, meron dahil dun sa kanyang interview, nagtagal yan ng 15 minutes at ang sinasabi niya talaga, ready naman siya na magpa-aresto kung sakasakali. Bagamat sinasabi niya, Cheryl, dati, no, alam mo yan, sa mga previous reports natin, sinasabi niya, hindi siya naniniwala na may jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Pero dahil sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, sabi niya, mukhang nagbago na yung paniwala niyang yun at ready na siyang magpa-aresto. At ang primary na reason niya, kaya daw willing siyang magpa-aresto, ay para maalagaan si dating Pangulong Duterte na awang-awa daw siya dahil din sa edad at dun sa kanyang frail health. Narito yung bahagi ng ating conversation with Senator Bato de la Rosa. Any statement on dun sa arrest po ni Pangulong Duterte with his frail health, kanya pong katandaan? Naawa ko sa ating Pangulo. Sobra, this government is so oppressive. I can join the old man and hopefully makatulong ako doon sa kanya, maalagaan ko siya doon. If warrant is being served, is to be served, then I'm ready. I'm ready to submit myself to the authorities. Cheryl, idagdag ko lang yung sinabi ni Senator Bato na vivid sa kanyang memory nga raw yung pangako sa kanya ni Pangulong Marcos na hindi dapat papasukin yung ICC at hindi dapat i-recognize. So ang kanyang sinasabi ay pakiramdam niya, tinraidor siya dahil sa pagpayag na makapasok at maihain yung mga arrest warrant ng ICC dito sa mga sa mga dating opisyal ng gobyerno gaya ni dating Pangulong Duterte. Cheryl? Maraming salamat, Mayan Los Baños.
Super proud ang kapatid star na si Heaven Peralejo sa pinagbibidahan niyang horror film na Lilim. Added happiness pa para kay Heaven ang suporta ng kanyang Viva Kapatid friends. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Hampasan at hiyawan from start to end. Huling-huli sa fan cam ang reaksyon ng movie audience. Kabilang na sinamutya ng Section E stars Ashton Olviga at Robin Angeles na nanood sa premiere night ng isa sa most anticipated horror films ng taon na Lilim. Matapos ang matagumpay na premiere sa Rotterdam Film Festival, mapapanood na finally sa bansa ngayong araw ang Lilim. Starring ang kapatid natin at Lumuhod Ka sa Lupa star at national winner for Best Actress sa 2023 Asian Academy Creative Awards na si Heaven Peralejo. Kasama niya sa pelikula si Raisa Senon. Ang tataas ng mga reviews, lahat sumisigaw. Fans namin, hindi namin fans, lahat sila, ang sinasabi lang nila is, it's worth it. Sobrang mapapatili kayo and isama nyo dapat yung barkada nyo so it's more fun. Ang Lilim ay tungkol sa dalawang magkapatid na makakahanap ng kanlungan sa isang ampunan pero malalagay din sila sa panganib. Sa pelikulang ito rin nag-viral at nagpakalbo si Raisa. Tampok din dito si Yula Valdez at Mon Confiado. Siyempre, full support ang Viva Kapatid stars. Hindi nawala ang special someone ni Heaven na si Marco Gallo. Present din sina Jerome Ponce at Krisha Viaje o Krish Rome na mapapanood soon sa TV5 serye na Para sa Isa't Isa. Matagal-tagal na din bago ako na gugulat, natakot. Iki-critic natin si Heaven at i-judge natin yan, sharing. Pero yun nga, excited ako for Heaven. Showing na today in more than 100 cinemas nationwide ang Lilim, directed by Mikael Red. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Paring kumupkop sa ilang testigo ng madugong drug war. Naniniwalang malakas ang kaso laban kay Duterte. Ang single ng SB19 na Dam nanguhuna sa Billboard charts. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bukod sa pagbibigay boses sa mga biktima ng extrajudicial killings, kinupkop din ng isang pari ang dalawang testigo ng International Criminal Court at umanay Davao Death Squad hitman na sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas. Kilalanin sila sa Frontline Report ni Gretchen Ho. Exclusive. Huwag na sana mangyari pa to. Hindi akalain ni Father Albert Alejo na mangyayari na ang matagal niyang hinihintay kahapon ang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. When I opened my cell phone at 6 a.m. here in Vienna, I was pleasantly surprised, but I was not able to capture immediately my own emotion. So I've been expecting this. I've been praying for this. Now it's happening. Isa si Alejo sa mga paring tumuliksa sa drug war ng Administrasyong Duterte. Isinusulong niya ang human rights habang nagbibigay boses sa mga biktima ng extrajudicial killings. Si Father Alejo rin ang isa sa mga kumupkup ng mga testigo ng International Criminal Court. Kabilang dyan ang whistleblowers na sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas na mga hitman umano sa Davao Death Squad. Si Matobato ang unang nagsiwalat ng mga pagpatay na iniutos umano ni Duterte. Si Edgar Matobato, nung nag-usap kami, sabi ko, anong gusto mong mangyari? Sabi niya, Father, dami kong kasalanan, dami kong napatay. At kasalanan ko yon. At handa akong parusahan ninyo, ibitay nyo ako, i-serial electrican nyo ako, i-firing squad, dahil talaga namang marami akong napatay. Kaya lang, Father, inutusan kami. May isang grupo kami
na sa tingin namin, akala namin yun yung magandang paraan ng paglilinis ng lipunan. May nirate kami ng mga estudyanteng babae na wala naman kami nahuling shabu man lang. Tapos ni-rape muna bago patayin. Parang hinipo sila ng Panginoon. Si Las Cañas, siya talaga yung mastermind ng mga designing ng ng pagpatay na talagang malapit na malapit sa kamay ni Duterte. Kasama siya, sabi niya, out of his own blind loyalty to Rodrigo Duterte nung mayor pa siya. Kaya kung bakit niya gagawin yun at ba't niya aminin kung hindi totoo yun? Si Edgar Matabato at si Arturo Las Cañas, kamusta po lagay nila ngayon? Kalabas na sila ng bansa, no? Finally. So, na yun? Hawak na sila ng ICC, na mga Witness Protection Program. Dahil sa pagkupkup ni Father Alejo ng mga testigo ng ICC, nakatanggap daw siya ng death threats. Swerte pa nga kami, may threat lang kami. Yung iba, wala nang threat, pinatay na diretso eh. Yung sinasabi na papatayin kita, alam namin may tinatago ka. Kung si Father Alejo ang tatanungin, malakas ang kaso laban kay Duterte sa ICC. Marami raw kasing ebidensya sa unang 7 buwan ng panunungkulan ni Duterte bilang Pangulo. Mayroon talagang mga ebidensya na galing mismo sa pulis. Siyempre, wala namang volunteer killers eh. Bayad yan eh. So, kailangan mo i-trace yung money flow. Meron ding nakuhang mga materials tungkol dyan. Sa gitna ng mga nangyayari, may mensahe si Father Alejo sa mga Pilipinong Katoliko, lalo ngayong Kwaresma. Harapin natin yung katotohanan na hindi isang tao lang may kasalanan dito. Isang buong lipunan na pumalakpak. Yung mga kamay na may dugo, magugas ng kamay at magugas ng puso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Susunod, pasintabi po sa mga naghahapunan, magkakaibigang sarap na sarap sa kinakain, nakadiskubre ng patay na bubwit sa pagkain. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tila nasubukan ang pag-ibigan ng isang magjowa sa Thailand sa viral video holding hands while walking pa ang magkasintahan nang biglang lamunin sila ng sinkhole. Pero kahit nahulog sa butas, di naman bumitaw ang lalaki sa kanyang girlfriend. Tinulungan pa ng lalaki na makalabas ang sinkhole ang babae bago sila naglakad palayo. Lumalabas naman na bagong gawa lang ang naturang sidewalk. Pinagpapaliwanag na ang mga otoridad tungkol dyan. Muling pinatunayan ng SB19 why they are the kings of P-pop. Matapos mag-1 sa Billboard World Digital Song Sales Chart, ang latest single nilang Damn. Walang alam sa bakit ba nagkaganto ang daming tukso, bawat hakbang laging may Another achievement unlocked moment nga ito para sa SB19. Dahil ang kantang Damn ang first Filipino act na nanguna sa nasabing Billboard chart. Ito na ang ikalawang beses na napabilang ang kanta ng SB19 sa chart. Last June 2023, pumasok naman sa rank 8 ang smash hit nilang Gento. Susunod, grupo ang sarap na sarap sa kanilang pagkain, napaduwal nang makitang may sangkap itong bubwit. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
bago tayo magtapos, pasintabi muna po sa mga naghahapunan. Baka masarap ang kain nila kasi naman, masuka-suka po ang isang grupo ng magkakaibigan sa India nang malamang may daga pala ang pagkain in-order nila. Bubuit. Sarap na sarap pa man din, no? Itong mga in-order na ulam sa isang restaurant. Halos maubos ang pagkain nang tumambad sa kanila ang patay na bubuit. Agad din ang tinawag ang manager, pero sabi ng manager, ang ekstrang karne na nakita ay hindi raw daga. Pinasok naman ng magkakaibigan ng kusina at dito nila nakita ang nakakadiring itsura nito. Napasumbong tuloy sa pulis ang grupo dahil sa nangyari. Ininspeksyon na rin ng Indian Food and Drug Administration ang naturang restaurant. Daga-daga yung itsura, no? Nakabulagta po. Nakabulagta Dapat to, isara talaga yung restaurant. No? Nahirap yung gano'n. Mawawalan tayo ng gana talaga niyan. Oo nga. Pero pag sila ang mapapanood mo, gaganahan ka. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.